Yung unikaihan nilang nagpaalam na magiging caregiver sa Japan, umuwi at bumalik ng Pilipinas nang meron ng kasamang AFAM. Ito na ang part 2 ng kasal namin ni Jonathan. Kung nakikita nyo guys, nakapagpalit na ako dito ng wedding gown. At yung part 1, kung hindi nyo pa napapanood, yun yung prep look. This time naman, photoshoot with the gown at kasama yung mga magulang. Sa mga bago pa lang sa page ko, tama ang narinig nyo guys. Pumunta ako ng Japan para magtrabaho bilang caregiver. College graduate ako sa Pilipinas, pero mas gusto ko talaga makipagsapalaran sa ibang bansa. Tipong alam ko na yun talaga yung calling ko. Nagtrabaho muna ako nun dito sa Pilipinas ng mga 3 taon pagka-graduate ko ng college. Pero parang nagiging paulit-ulit at walang nangyayari. Kaya yun, napagdesisyonan ko na talaga na pumunta nga ng ibang bansa. Ang pagiging caregiver ay in demand talaga sa kahit na anong bansa. Kaya habang nagtatrabaho ako noon sa Pilipinas bilang English teacher, nag-aaral din ako ng caregiving para magkaroon ng NC2. Unang bansa akong gustong puntahan ay Canada. Tapos, lagi kong nakakausap yung mga estudyante kong Hapon. Nagkaroon ako ng interest sa Japan. At hanggang sa nag-aral ako ng Japanese language, nag-try ako mag-take ng N4 at naipasa naman. Hanggang sa naging sobrang smooth na ng process, doon ko na nga pinursue yung pagiging caregiver sa Japan. Alam mo talaga na para sa'yo ang isang bagay kapag katipong smooth lang yung nagiging process mo, walang mga hindrances, at kung meron man, yung tipong magpapatatag lang sa'yo. At sa Japan ko na nga nakilala si Jonathan. Wait lang guys, i-share ko lang din itong bulaklak ko. Alam nyo ba na sa Shopee ko lang din yan na-order, mga nasa 500 pesos ata. Kasi guys, kapag katotoong bulaklak pa yung in-order ko, tapos nasa Japan pa ako nung o-order, baka pagpunta ko ng Pilipinas, nakulanta na. Kaya doon na talaga tayo sa practical at tignan nyo naman, sobrang ganda din ng itsura. Kung nakikita nyo nga guys, photoshoot na ito kasama yung magulang. Itong si mama, sobrang laki talaga ng tulong sa akin sa preparation ng kasal na to. Itong dad ko guys, alam nyo ba, meron akong ichichika sa inyo. Nung 19th birthday ko, meron akong mga inimbitang kaibigan. Tapos, merong isa na hindi ko alam na magpapaalam pala na manliligaw sa papa ko. Tapos, meron ding isa na nung nalaman na may nagpaalam na nga, hindi rin nagpatalo at nagsabi rin sa papa ko na manliligaw. So, mismong araw ng birthday ko, grabe yung iyak ng tatay ko guys. Kasi doon niya na-realize na baka anytime soon magkakaroon na ng boyfriend yung unikaiha niya. Nung nakita ko si papang umiyak, doon talaga ako napaisip na dapat yung klase ng lalaki na talagang ihaharap ko sa kanila bilang magiging partner ko, hindi basta-basta. Akala nga namin guys, photoshoot lang ito. Tapos meron palang pag-message sa mga magulang. Alam nyo naman kapag ganitong pagdating na sa mga magulang, ito talaga yung kahinaan ko. Pero kahit na nahihirapan ako dahil nga nagiging emosyonal, pinilit ko pa rin sabihin kung ano yung mga gusto kong sabihin kina mama at papa. Na yung kasal nga na to, bukod sa amin ni Jonathan ay para sa kanila. Dahil umalis ako ng Pilipinas na ang paalam ko para magtrabaho bilang isang caregiver sa ibang bansa. Na naging caregiver naman din talaga ako guys at naging sobrang hirap ng buhay ko at alam nyo yan sa mga matagal na nandito. Naging medyo madali na lang din talaga ang lahat nung nakilala ko na si Jonathan. Siya talaga yung nagbibigay ng saya sa madilim kong mundo sa Japan at yung pag-iisang dibdib namin kahit na nangyari na sa Japan saktong last year ng araw na to. Gusto ko makita rin ng mga magulang ko. At ayan nga guys, si Papa tumalikod na sa camera. Hindi ko alam kung pawis pa ba yung tumutulo o luha na.